Syempre. Tuturuan kita ng malinaw at mas malalim ang siyam na marka ng Healthy Church ni Mark Dever, 4th edition. Ito ay isang klasikong libro na nagbibigay ng biblikal na prinsipyo para masuri at palakasin ang kalusugan ng isang lokal na iglesia, church. Hindi ito kumpletong listahan ng lahat ng dapat gawin ng church, pero ito ang mga mahahalagang marka na madalas napapabayaan sa maraming evangelical churches na yon. Ang libro ay nakasulat sa paraang praktikal at batay sa Biblia na may layuning tulungan ang mga pastor, church leaders at ordinaryong miyembro na magkaroon ng mas malusog na iglesia na nakasentro kay Kristo. Ang siyam na marka mula sa 4th edition, narito ang listahan kasama ang maikling paliwanag at mas malalim na konteksto para sa bawat isa. 1. Expositional preaching, pagpapahayag na nagpapaliwanag sa Biblia. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pastor ay nagpapahayag ng isang talata o passage mula sa Biblia. Ipinapaliwanag ang pangunahing punto nito sa orihinal na konteksto at inilalapat ito sa buhay ng kongregasyon. Bakit importante? Ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan, Heb 4:12, 1 Ped 1:23. Hindi ito personal na opinyon o motivational talk, kundi ang Diyos mismo ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung tama ang preaching, madalas susunod ang iba pang marka. 2. Gospel doctrine, doktrina ng ebanghelyo, malusog na pagkaunawa sa ebanghelyo. Tamang pagkaunawa sa buong mensahe ng Biblia tungkol sa Diyos, holy, sovereign, loving, sa tao, mga makasalanan at sa ginawa ni Kristo, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan. Bakit importante? Ito ang puso ng Kristyanismo. Dapat ito ang sentro ng lahat ng turo, hindi lamang moral lessons o self-help. 3. A biblical understanding of conversion and evangelism, biblical na pagkaunawa sa conversion at evangelism. Conversion ay hindi lamang pagdasal ng prayer, kundi radikal na pagbabago ng puso na ginagawa ng banal na espiritu, bagong kapanganakan. Evangelism ay ang pagbabahagi ng tunay na gospel upang ang iba ay makonvert. Bakit importante? Maraming maling conversion mayon, easy believism. Dapat naiintindihan natin na ang tunay na Kristiyano ay may bagong buhay at nagbabalik loob mula sa kasalanan. 4. A biblical understanding of church membership, biblikal na pagkaunawa sa church membership. Ang pagiging miyembro ay hindi optional o casual. Ito ay isang seryosong pangako na mag-attend, maglingkod, magmahalan at magpasakop sa isang lokal na iglesia. May one another command sa Biblia na nangangailangan ng relasyon. Bakit importante? Ipinapakita nito sa mundo ang kapangyarihan ng gospel sa pamamagitan ng isang komunidad ng mga nabago ng Diyos. 5. Biblical church discipline, biblikal na disiplina sa iglesia. Ito ay pagtutuwid sa kasalanan sa loob ng iglesia, mula sa pribadong paalala hanggang sa posibleng pagtanggal sa membership kung walang pagsisisi. Tingnan ang Mateus 1 Corinto salan. May formative discipline din, pagtulong sa paglago sa kabanalan. Bakit importante? Parang pagdidisiplina ng magulang sa anak. Ito ay pag-ibig, hindi galit. Pinoprotektahan nito ang kalinisan at sakripisyo ni Kristo para sa iglesia. 8. A biblical concern for discipleship and growth. Pag-aalala sa discipleship at paglago. Lahat ng Kristiyano ay dapat lumago sa pagkakamukha ni Kristo. Kasama rito ang pagtuturo, pagtutulungan at paggaya sa mga mature na mananampalataya. Bakit importante? Walang tapos na sa Kristyanismo hanggat hindi tayo nasa langit. Ang healthy church ay tumutulong sa bawat miyembro na lumago. 7. Biblical church leadership, biblikal na pamumuno sa iglesia. May dalawang tungkulin. Elders, mga pastor shepherds na nagtuturo, namumuno at nagpoprotekta, at deacons, mga tagapaglingkod sa praktikal na pangangailangan. Dapat sila ay kwalipikado ayon sa 1 Timoteo 3 at Tito 1. Bakit importante? Pinoprotektahan at pinapastol ng mabuti ng Diyos ang kanyang kawan sa pamamagitan ng mga kwalipikadong lider. 8. A biblical understanding and practice of prayer, biblikal na pagkaunawa at pagsasagawa ng panalangin. Panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, papuri, pagtatapat ng kasalanan, paghingi ng tulong at pagdalamhati. Dapat ito ay regular sa personal at sama-samang buhay ng iglesia. Bakit importante? Ito ang paraan ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan at pakikinig sa kanyang bayan. 9. A biblical understanding and practice of missions, biblikal na pagkaunawa at pagsasagawa ng missions, pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang lugar, lokal o internasyonal upang magtanim ng mga bagong iglesia, lalo na kung saan hindi pa kilala si Kristo. Ito ay bahagi ng Great Commission.
Bakit importante? Ang misyon ng Diyos ay iligtas ang mga tao mula sa lahat ng bansa para sa kanyang kaluwalhatian. Paano mo ito matututuhan ng mas mabuti? Basahin ang libro chapter by chapter, simulan sa introduction at Mark 1, expositional preaching, dahil foundational ito. Talakayin ito sa iyong church small group o sa isang kaibigan. Suriin ang inyong lokal na iglesia. Alin sa mga ito ang malakas? Alin ang kailangang palakasin? Tingnan ang website ng 9marks.org para sa maraming libre at murang resources, articles, podcasts. Kung may partikular na marka na gusto mong mas malalim pa, halimbawa, buong paliwanag sa church discipline o expositional preaching, sabihin mo lang sa akin at ipapaliwanag ko pa ng mas detalyado, kasama ang mga talata sa Biblia. Gusto mo rin ba ng summary sa Tagalog para sa bawat isa? Kaya mo yan. Ang pag-aaral nito ay makakatulong hindi lang sa'yo kundi sa buong iglesia mo. Ano ang unang marka na gusto mong pag-usapan ng mas malalim?